guys! Welcome to my channel. Ngayon sobrang nakaka-bored, nasa bahay pa rin. Kahit na GCQ pa rin dito, GCQ dito sa Cavite, pero nakaka-bored pa rin. So, ang ginawa ko ngayong hapon, gusto ko maramdaman na may silbi naman ako sa mundo. Ang ginawa ko, nag-check ako ng mga messages sa akin sa Messenger. Ngayon, may isang message dito na medyo may katagalan na siya. Pero nakita ko, feeling ko may kwenta ako. Ewan ko lang. Pero, ito'y suliranin ng isang dalaginding. Tungayin nyo po ang kwento. So, ayan. Kapag ang tanong ay, ate, matutulog ka na, ibig sabihin, huwag ka muna matulog. Manghihingi mo na siya ng payo. So, ayan ang pinagsimulan ng kwento. Ayan, ang tanong niya sa akin, anong gagawin mo kung yung crush mo may ibang ng crush? At dahil doon, shinare ko sa kanya experience ko na yung crush ko nagkaroon ng crush sa kaklase ko noon. Syempre, gusto niya ganong topic. Sinabi ko na tinago ko na lang yung feelings ko, hindi ko pinaalam sa kanila kasi mawawkward yung kaklase ko. Ito ko din yung experience ko na tinulungan ko yung crush ko kahit alam ko na hindi siya papasa dun sa kaklase ko. Bilang suporta sa kanya, ganun. Sabi niya sa akin, ang tapang ko, tapos sabi niya, sakit sa part na yung crush mo na may inaantay pa ng ibang babae. Kaya daw maghintay ni guy kahit gaano katagal para sa girl. Yung sa part na sinabi niya ang tapak ko, ang sabi ko dun, kailangan din natin sa buhay para magkaroon man ng pagkakamali sa buhay natin, matapang tayong haharapin yung consequence. Totoo talagang masakit yung kapag may hinihintay na, lalo na kung yung hinihintay ng guy, gusto din siya. Yung may unawaan na talaga sila, kaya magagawa lang natin, suportahan na lang natin sila. Kasi hindi tayong papayag na maging kontrabida sa isang magandang istorya. At totoo yun, sana nga all kina-crush back. At sana lahat ng may crush atin, gusto rin natin. At ang reply niya, ganun te, ang sad, ang sakit naman nun. Ayun lang te, feeling ko bumabawi ngayon kasi yung nagka-crush sa akin, hindi ko mag-give back o ma-crush back. Kaya ganun din siguro yung crush ko sa akin te. Ang sagot ko naman, ganun talagang buhay. Kailangan mong maranasan yung mga ganun para ma-guide ka kung saan ka dapat pumunta. Sagot niya sa akin, wala lang, share ko lang te. Nasaktan kasi ako nung nalaman ko na may inaantay palang siyang girl. Pero yung girl na like nung crush ko, may ibang like. Ang sagot ko, hindi talaga lahat ng gusto natin makukuha natin. Kahayagang may limitasyon tayo. Kaya nga makulay yung buhay Hindi natin alam kung anong mangyayari. Full of surprise. Ang sagot niya, tama ka dyan te. Pero masakit. Ang sagot ko, malalaman yung guy kung totoo yung sinasabi niyang handa siyang maghintay paglipas ng mahabang panahon. Hindi niya pa talaga masasabi yun sa panahon yun. Ayun, tas naisipan ko na ipasa ko sa kanya yung nagawa ko from chapter 5 na nasa Facebook page. Reply niya sa akin, talaga ba ate? So may chance na mag-iba pa, na mabaling sa iba yung atensyon niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga yung magkasama tayong magpapatuloy sa buhay na nagmamahalan. Hindi ang paghuhusga ng mga tao ang batayan ng tunay na pagmamahal. Mawawala ang takot mo kung magtitiwala ka. Hindi ka maniniwala kung hindi mo mapapatunayan. Hindi mo mapapatunayan kung hindi mo susubukan. At ngayon, subukan mo para mapatunayan mo sa sarili mong mahal kita. Hindi tayo perpekto. Magkakamali tayo. May pagkakataong hindi natin sinasadya pero magkakasakitan tayo. May pagkakataong hindi tayo magkakaunawaan pero lahat ng yun maaayos natin kung paninindigan nating mahal natin ang isa't isa. At yun ang mahalaga, yung araw-araw gagawa tayo ng paraan na mapatunayang mahal natin ang isa't isa. Mahabang litanya niya na lalong nagpaiyak sa akin. Tapos nag-reply ako, oo, mayroon pang chance na mag-iba kasi ang ama lang ang nakakaalam ng future. Pwede tayong humingi pero kalooban pa rin niya ang masusunod. Sabi niya, ate, sa bagay, tama ka. Salamat po, nagpasalamat siya. So, yung storya na yun na binasa ko na sinend ko sa kanya sa Apocalypse Story yun, sa Facebook. Sabi niya, kasi nung nalaman ko yun, te, nasaktan talaga ako. Kaya, thanks, te, kahit papaano gumaan yung nararamdaman ko. Sabi ko sa kanya, ang conclusion kasi nasa dulo, after pa ng experiment. Kaya mararanasan mo muna bago mo malaman ang sagot. Naloka lang ako nang sinabi niya sa akin na,
Kaya nga ate, sa'yo ako nagsabi kasi alam kong alam mo ang sagot. Learn from expert. So doon naloka ako. Sabi ko, parang iba yata yung dating nun. Ay, so, akala ko nung nag-thank you, tapos na. Pero nung sinabi niyang, ay, teka lang, ay, wala na po pala. So, ibig sabihin, meron pa rin yun. Kaya pinilit ko siyang tanongin kung ano yun. Kaya sinabi ko sa kanya na, okay lang, di pa ako inaantok. Ito yung kadalasan tanong ng mga bata. Ate, kasi iniisip ko kung kailangan ko ba siyang hindi kausapin, hindi napansinin, para hindi na ako lalong mahulog sa kanya. Kaya nagkwento ako. Sabi ko, ako ang ginawa ko noon, in-enjoy ko yung moment na kasama ko siya. Kasi ang sa akin, kung para kami sa isa't isa, baka way yun na maging kami. Pero kung hindi, may mangyayari na ikakawala na feelings ko sa kanya. Ang labas, naging mabuting tao at kaibigan ako sa kanya. Sasagot niya, kasi si Crush ay masyadong mabait, maalalahanin ate. Mahal ang Diyos, sigit pa sa buhay niya. Every time na may problema ako, andyan siya palagi. Ngayon, kapag na-stress ako, nagugulat na lang ako na mag-PPM siya, tapos papagaanin niya yung loob ko. Ma-fall din kasi si Boy, kaasar. Ang sagot ko, minsan kasi tayong mga babae may pagka-assuming at mapagbigay ng meaning. Pero normal na humanga at mangarap ng ganong klase ng lalaki. Normal lang na ma-fall sa ganon. Ewan ko kung agree kayo, pero minsan yung babae talaga may pagkaganon. So, ayun, masarap talaga magkaroon ng kausap na ganong klase ng lalaki. Kasi mas marami tayong matututunan. Tsaka masarap kausap. Kaya sagot ko, hindi naman, may pagkaganon lang talaga tayo. Saka kung sweet naman talaga, bato ka na kung hindi ka magkakagusto sa kanya. Nung sinabi niya na hindi niya alam yung gagawin niya, ang binigay ko na lang yung naging experience ko. Ito sabi ko, minsan ang ginagawa ko sa ganyan, ang ini-imagine ko parang partner niya ako sa buhay na kinukonsulta niya sa mga problema niya o kaya vice versa. Kaya hindi man kami, parang sa isip ko, nagkakaroon kami ng relasyon dahil may bond kami. So ayan, pinuri niya ako, feeling niya talagang napakatatag ko. So, ayan. Syempre, yung tingin ng mga kabataan sa ganong klase ng babae, ang isip. Sabi ko sa kanya, enjoy mo yung moment. Pakiramdaman mo yung maging feeling mo kung ikaw yung pinatutungkulan ng ganon. Pero wag mong isipin siya yon. Isipin mo yung taong para sa'yo, yung nagsasalita. Yung damdamin lang ang i-internalize mo, hindi yung mismong guy. Sabi niya, sige, she do that. Ang sabi ko sa kanya, ayoko lang magkaroon ng regret na umabot pa ako sa puntong sa pagsuporta ko sa crush ko namalansya ako ng long sleeve niya. Kaya yun, nag-guess niya naman yung point ko na ayun, sabi nga niya, at least hindi ka nagkulang, ginawa mo lahat. Sabi ko, tayo yung mismong gagawa ng paraan para hindi tayo masaktan. Para yung hindi magandang mga bagay na mangyayari sa buhay natin ay maging advantage para sa atin. Tapos tinanong niya ako kung inamin ko ba sa crush ko na crush ko siya. Dahil wala naman talaga akong sinabihan. Sabi ko sa kanya, wala akong maalala pinagsabihan ko na crush ko. So wala, never talaga ako umamin. Sabi niya, gagawin na lang daw niya inspirasyong pananakit sa kanya, kahit hindi naman talaga intention ng guy na saktan siya. Tukol sa pag-amin sa crush, ang sabi ko sa kanya, halata naman kasi yun. Kaya para sa akin, hindi na kailangan sabihin, nararamdaman ng lalaki yun. Agree ba kayo dun, guys? Sabi ko sa kanya, para yan malaman mo kung gaano ka katatag, lalo di naman niya sinasadyang saktan ka. So ayun, umamin ako sa mga close friends ko, pero never sa crush ko. Sabi niya, talaga ate? Paano ate kung may chance pala? Paano kung inaantay ka lang pala niya na umamin? Sabi ko, ang sasabihin ko, ang kapal mong antayin akong umamin samantalang ako yung babae. Yun, pagagalitan ko siya. Sabi niya sa akin, iba din talaga si ate. So, ayun, naniniwala talaga akong malakas ang kutob. Kaya sabi ko, baka yung nakapaligid sa inyo napapansin. Baka siya napapansin niya, pero ayaw niya lang bigyan ng meaning. Ayun, sinare ko sa kanya na may crush ako na hanggang dulo di niya sinabing crush niya ako. Pero pinagkalit niyang girlfriend niya ako. Pati magulang niya ang alam ako yung girlfriend niya. Sabi niya naman sa akin, alam nung crush niya na may crush siya, hindi niya lang alam kung sino. So, sinagot ko siya na ang hina pala ng intelligence, yung radar nung guy. Nung sinabi niya na tinatanong niya ako kung may crush daw ba ako, ang sagot ko sa kanya, nagkaroon ako ng hint na baka sinisigurado lang ng guy kung na siya yung may crush dun sa guy.
Hindi ko rin maintindihan bakit gusto niyang umamin yung crush niya, kung sino yung crush niya. So, ayun, tinanong ko siya. Tapos, ayun, sagot niya. Sabi ko naman, minsan kaya natin gustong malaman kasi interesado tayong malaman ano yung katangian na nagustuhan niya at may pagkakataong nakukumpara natin yung sarili natin sa kanila. Sabi niya, gusto lang daw talaga niya malaman. Kaya ako bilang supportive na ate, sabi ko kung tingin niya effective yun, support ko siya doon. Sabi niya kasi sa lahat ng naging gusto niya, yun yung pinakang gusto talaga niya. Kaya sabi ko, ang ironic, para siyang kumain ng bulalo gamit yung tinidor. So, nag-agree kami parehas na ang tadhana, pang-asar talaga. So, ayan, kayo na humusga tungkol doon sa pagpapayo ko. Kung dahil ba sa ganyang mga pananaw ko, yan ang dahilan bakit hanggang ngayon single ako. Magka-40 na ako, ilang taon na lang, magka-40 na ako. Single pa rin ako na lang yung walang asawa sa amin. So, sa palagay nyo, yung ganyang klaseng pananaw ko sa buhay, mga pagpapayo ko, sa palagay nyo may connection ba? Bakit single ako? So, ayun lang. Tingnan natin, papasaba ako bilang tagapayo. Ano sa palagay nyo? Kayo na husga. Till next video po. Bye!